Sa bisa ng desisyon ng Court of Appeals, pagmamay-ari na ng lungsod ng Makati ang progresibong Bonifacio Global City na dati ay sakop ng Taguig. Ayon sa korte, hindi nakapagbigay ng mabigat na ebidensya ang Taguig para masabing kanila talaga ang kilalang The Fort. Dahil dito, sisimulan ng ipatupad ng Makati City roon ang ilan nilang ordinansa tulad ng number coding at smoking ban. Sisingilin din nila ang nakolektang buwis ng Taguig sa Bonifacio Global City mula noong 1993. Ang pag-aagawan ng Makati at Taguig sa Bonifacio Global City, yan ang ating tatalakayin ngayon. Sa ating talakayan, kasama natin ngayon dito sa studio si Makati City Mayor Junjun Binay. Mayor, welcome po. At eto lang, kahapon nakausap namin yung tagapan ni Taguig City Mayor Lani Cayetano at sa kanilang inisyo, inibitahan din namin siya dito pero yun na lang daw statement muna, hindi kami mapaunlakan yung disputed land, pinanindigan ni Mayor Lani na pag-aari ng Taguig. Bali daw yung desisyon ng Court of Appeals, kaya iaakit nila ang kaso hanggang sa Korte Suprema. Yun yung panig po ng Taguig. Ano? Okay, sa inyo naman po, sabi nga, Court of Appeals lang to, pero paano nyo tinanggap itong naging desisyon ng Court of Appeals? Well, syempre, talagang welcome, talaga. Kinatuwa namin ito. At taliwas dun sa sinasabi nila na hindi pa namin pwedeng kunin yung Bonifacio. Kasi ang sinabi dun sa desisyon, immediately cease and desist exercising jurisdiction over that area. So hindi kinakailangang hintayin ng desisyon ng Korte Suprema kung aakit man para ang koleksyon sa inyo na, ganon? Hindi? Yun ang paninindigan namin, Igan. Kasi mayroong injunction. Yung injunction na ito ay tumagal na ng 20 taon. Okay. At ang ibig sabihin ng injunction, hindi kami pwedeng i-exercise yung dati na namin ginagawa. Oo. Nilift na ngayon yung injunction. So, ibig sabihin ngayon, pwede na namin ituloy kung ano yung dating ginagawa namin. So, ibig sabihin, 2 years ago, naniningil na kayo sa Taguig. 20 years ago. Yung Bonifacio Global City, kayo sumisingil dyan. Hindi, wala pa kasi yung Global City 20 hindi pa years develop ago. Yun Pero merong dalawang barangay. May mga residente ron, di ba? Okay. Tama, Igan. May north side at south side tayo doon. Na hanggang ngayon, sila ay bumuboto pa rin sa Makati. At pamilya ng mga sundalo nga yun di ba? Kaya nga, EMBO, yung Enlisted Man's Barrio. So, dahil na-lift na ngayon yung injunction, ibig sabihin nun, pwede na namin ulit gawin kung ano yung dating ginagawa namin doon sa area na yon. Teka, na kung sakali ay, na kung saan ngayon ay napapaloob ngayon ng Global City. Okay, bigyan mo kaming konting background. Yung original na mapa. Yung original map ano bang sinasabi ng original mapa ng BGC? Ito ay sa loob ng Makati. In fact, parang lumalabas, sinubukan pang ang doktorin itong mapa na ito. Dahil kasi nakalagay doon, Makati/Taguig. Tapos nung pinisenta na sa korte, Taguig na lang bigla yung lumabas. Wala na yung Makati. Kasi merong historical basis ito. Noong 1902, nung nanditong mga Amerikano, ito ay may 4 na parcel of land na pinaghati-hatian. At malinaw kung alin ang Parañaque, Pasay, at Taguig doon sa 4 pala kayo na piraso na yun. So, dahil nga may historical basis ito ngayon yung naging batayan para ipakita namin na ito ay bahagi ng Makati. Okay. Yung buo bang Bonifacio Global City, Makati o may bahagi din yan na medyo Taguig? Doon sa may area na ng Marines at Navy, pagkakaalam namin ito hindi pa ay develop na ito ay bahagi ng Taguig. Diba? Parang ang development dito nandito sa, ang tawag natin dyan ay Inner Fort. Inner Fort. Okay. Teka, ano mangyayari ngayong araw na to? Sa inyo na dapat magbayad ang BGC? Ikan ang pinag-uusapan namin ngayon ay, ito na pagkasunduan kahapon. Susulatan namin ngayon lahat ng mga nandoon sa lugar ng Global City. Iimpormahan namin sila na nilift na yung injunction ng korte. Okay. At susulatin kami sa Taguig, susulatan namin yung mga negosyante. Ang isa pang pinag-uusapan ay hindi na muna namin pagbabayarin ng taxes yung mga nagninegosyo sa loob ng Global City. Bakit? Hanggang kailan yun? Hanggang end of the year lang. Okay. Kasi sasabihin nila, nagbayad na kami ng permit sa Taguig, nagbayad na kami ng tax doon. So para mawala na lang itong confusion na ito, we're already contemplating na magpapasa ang aming council na wag munang pagbayarin yung mga businesses hanggang end of the year. Anong taon ba kayo nagsimulang hindi na maningil dyan at napunta sa Taguig? Bale, yung injunction, kung hindi ako nagkakamali, ito ay na-implement noong 1993. 1993 or 94. Okay. Ito ba retroactive yung nasingilin na noong 1993? Ibabalik ba sa inyo o hayaan nyo lang kanila na yun?
ang ano namin dito is that we will file a separate action. Kasi kami yung aggrieved party rito. Mga magkano yun? Billion ang Billion, hahabulin. no? Ang hahabulin na pera rito. Itong mawawalang kita ng Taguig, kung ito'y magkakaroon ng finality, magkano yung mapupunta naman sa Makati at magiging lost revenue ng pamahalaan ng We're Taguig? expecting about 6 billion. 6 billion. Saan more or yung less mga 6 iba't iba na? billion. Mga buwis na yan, mga Ang bulk niya na ay permiso. real property taxes and business Kaya taxes. ang lalaki ng mga condominium doon sa Global City, di ba? Well, again, kaya ang magiging bulk nito ay real property. But more than the development at Global City, for 20 years, napabayaan din yung mga barangay na nasasakop ng lugar na yon. Kaya nga ang pinag-usapan dito, bakit yung South Side, sa loob ng 20 taon, hindi nagbago yung kondisyon ng mga tao, hindi naiayos ang So mga ngayon ba, kalye. mas may karapatan ka nang ayusin sila? Kaya nga, ang gagawin ngayon namin, magpapasa rin ng konseyo ng ordinansa para maglaan na kami ngayon ng pera para may ayos ang kalsada, Okay. magpatayo ng eskwelahan, ayusin ng barangay hall, covered court. Kailangan ayusin yan. Because for 20 years, they were left behind. Nag-develop ang Global City, pero yung mga maliliit na tao, napabayaan sa loob ng 20 Okay. taon. Paano yung mag-a-adjust yung mga tao dyan dahil yung number coding nyo iba. Yung smoking ban nyo mas maigpit kumpara naman dun sa... Paano yun? Kailangan sumunod na ngayon sa mga ordinansa ng Makati yan. Well, dadandahanin natin na Igan kasi ito ay isang proseso. So, importante muna na magkaroon ng dialogue at makausap yung mga tao doon. Pati yung kaso nung dilipat na sa inyo, nung sumabog na di ba? Kasi nga yung jurisdiction ay Nalipat na nandito sa Makati. Sa Makati na. Okay, may mensahe ka ba kay Mayor Lani? Hindi ka ba pabor na lang kayo, revenue sharing o parang, di ba? Well, wala kasing batas na nagsasabi na pwede namin gawin yon. At para sa amin, ang usapin dito ay kanino ba talaga yung lugar ng Global City. At ang sinabi nga ng Court of Appeals, dahil sa merits ng kaso, ito ay malinaw na talagang bahagi ng lungsod ng Makati. Hindi ba pwedeng sabihin na ang Makati, higanting lungsod na kumpara naman sa Taguig. Baka pwedeng makiusap pa ng, alam mo na, yung ilang taon pa para lang makabawi-bawi rin sila. Well, depende nga ngayon kung ano batas yun, pag-uusapan. Kasi may mga batas na kailangan mag-apply dito. Wala namang batas na pumapayag. Pero, Igan, gusto ko rin lang linawin kasi may statement si Senator Alan. Paano daw yung 20,000 na mga scholars ng Taguig? Kami rin ay nag-shoulder din ng problema rin ng Taguig. 6,000 ang estudyante namin na nanggagaling sa Taguig. Okay. Kami ang nagbabayad noon. Libre pa uniforme noon, libre libro, lahat binibigay namin. Yung mga nagkakasakit, pumupunta rin naman sa ospital ng Makati. So walang problema yung 20,000? Well, we're doing our share to help them. Ito yung punto dito. Hindi naman lahat nagagawa na rin. Yung mga taga-Makati, pumupunta rin Taguig, di ba? Mas maraming benepisyo sa amin. Kaya nga, marami ng mga senior citizens na nasa inyo. Tumatawag kung pwede na daw silang manood ng sine ng libre doon sa Global City. Sa Global City, pwede na yun. Kasi ganun Mababago na, unti-unti lang yan. Well, again, kung ano yung benefits na natatamasa ng mga residente. Baka intrigahin naman na may kinalaman na naman si Vice President Binay dito sa desisyon ng Court of Appeals. Wala po. Ako nga ho ang humaharap Ako ang nagsasalita bilang punong lungsod ng Makati. Actually, mas kabisado ni Vice President niya dahil naging mayor din siya ng Makati. Naiwan niya itong laban na ito at ako naman na nagpatuloy. Mensahe sa mga taga-Taguig? Hindi naman din ho namin kayo pababayaan. Tumutulong rin naman ng lungsod ng Makati dun sa mga karatig lugar niya. Ito po ay usapin ng kung sinong nakakasakop at ito po ay napag-usapan na sa ating korte. Okay. So, wag po kayo mag-alala. Hindi naman ito at hindi rin kayo mapapabayaan dito. Pero iba ang ngiti mo, Mayor. Okay, maraming salamat mga Mayor Junjun Binay. Yan po ang naging talakay natin. Magbabalik po unang irin.